Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan sa boxing. Inaasahang tatapusin na ni Congressman Manny Pacquiao ang kanyang mga non-boxing commitment sa mga susunod na araw upang makapagpuso sa kanyang training camp para sa ring return kontra Brandon Rio sa buwan ng Nobyembre. At dahil nasa palibot na lamang siya ng 150 pounds, masasabing handang-handa ang katawan ni Pacman para sa pagsabak sa mga mabibigat na training regimen. Ang kabuang detalye, hatid ni Dennis Principe. Opisyal na nagsimula ang training camp ng Team Pacquiao noong Sabado para sa kanilang comeback fight kontra American Brandon Rio sa Nobyembre 24. Ayon kay Team Pacquiao Chief of Staff Haplas Fernandez, ito na ang hudyat ng unti-unting pagtaas ng kalidad ng kanilang training regimen. Next week ata. Next week niyo talaga officially tataas. Pero may punching ko mix na siya. Wala pa. Oo, si Buboy. Samantala, nakikita naman ni sports radio anchorman Renato Lirio ang determinasyon ni Pacquiao na ibalik ang dating full focus sa training. Sa tindihan niya ng hapding dulot ng back-to-back losses noong isang taon, tiyak na gagawin ni Pacquiao ang lahat para makabawi at makabalik sa dating pwesto sa boxing echelon. Oo, seryoso na si Manny Pacquiao sa kanyang ginagawa at gagawin training. Wala na siyang choice kung hindi magseryoso. This is his last chance. Do or die si Manny sa laban na ito. Nanalo siya riyan, he will do some more fights. Kung matatalo, wala, die na, dead na. Kaya wala siyang choice. Dapat talaga magpakaseryoso na siya dyan. Ngayong araw, inaasahang magsasagawa ng privilege speech si Pacquiao laban sa kahirapan bago siya mag-file ng leave of absence sa Kongreso. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Liban po tayo sa professional basketball. Tila mapapabilis ang recovery ni Barangay Ginebra San Miguel power forward Japeth Aguilar mula sa right knee injury. Sa pinakahuling impormasyong nakakalap ng PTV Sports, posibleng hindi naabuti ng 4 na linggo ang injury layoff ng 6'9" high-flying slotman na dumanas ng strained MCL sa laban kontra Barako Bull Energy Cola noong isang linggo. May report si Ms. Nicole Ramos. Posibleng mapaaga ang pagbabalik aksyon ni Barangay Ginebra San Miguel power forward Japeth Aguilar. Kanina ay nagsimula ng sumalang sa rehab ang 6'9" agile slotman sa Moro Lorenzo Gym sa Ateneo de Manila University compound sa Katipunan, Quezon City. Ito ang first phase ng recovery ni Aguilar na dumanas ng strained MCL sa kanang tuhod sa laban kontra Barako Bull Energy Cola noong isang linggo. 2 weeks pa, pero maging rehab, mas early pa. Hindi rin ikinubli ng dating Ateneo Blue Eagle Star Center ang kanyang pagkainip na muling makapagsuot ng Barangay Ginebra uniform. Pero ayoko rin mandalin. Baka yung sabi ng PT namin pa, ma-injured pa ako. Mas lalo tumagal. Si Aguilar isa sa pinaka-importanting piyesa sa frontline ng Ginebra. Lalo pat sa kanyang unang 3 laro para sa koponan ay nag-average siya ng 7.3 points, 5.6 rebounds at 1.6 blocks per game. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Sa amateur basketball, matigas si Phil Italian guard Chris Banchero sa kanyang kagustuhang maglaro para sa Blackwater Sports sa season opening PBA D-League Aspirants Cup sa susunod na buwan. Sa katunayan, nagpahiwatig ang 6'1" dribbler ng posibilidad na pag-postpone sa kanyang D-League debut kung hindi siya makukuha ng Joseldo C franchise sa draft. Narito ang report ni Sports Radio correspondent Ria Arevalo. Kapag hindi siya nakuha ng Blackwater Sports sa first ever PBA D-League draft sa susunod na Huwebes, malaki ang posibilidad na ipagpaliban ni Phil Italian guard Chris Banchero ang pagpasok sa liga. Ito under contract na ang 6'1" point guard sa Blackwater bilang endorser at player buwat pa noong Pebrero. From what I understand, Cafe France has the first pick in the D-League draft, but you know, I already signed with Blackwater and I was expecting to play with Blackwater. I've already developed a good relationship with Boss Iseldo and the entire Blackwater family, so it's kind of hard for me to leave them, but at the end of the day I know that I have to go to the D-League. So I know within the next couple of days I'm going to make a decision. Giit pa ng dating ABL MVP candidate, kailanman ay hindi niya tatalikuran ang contractual obligations sa Blackwater.
na pinirmahan niya bago pa man nagpatupad ng draft ang liga. I believe I should be able to play for Blackwater because before they implemented the draft, I was already been playing with Blackwater. Like I said before, I know that Blackwater doesn't have the first pick in the draft, and I'm suspected to go number 1. So hopefully we can work something out because, you know, I've been with Blackwater, as I've said before, and, you know, I feel like I'm already a part of the team. And if I'm not able to play with Blackwater, then I'm going to have to explore some other options, like I've said. Sa panig naman ni team owner Dioseldo C., hindi nila pipigilan si Banchero na lumaro sa ibang team. Pero wala rin umano silang magagawa kung ipipilit ng dating San Miguel Beer Philippines sa Blackwater lamang lumaro. I told Chris, it's so hard to play somebody like him. We are not only good friends, I treat him like my younger brother. And I've been sharing with him my wisdom. So for him, I think he's also having the same sentiment. It's so hard for him to play against our team because we're playing together, not only like a basketball team, but we are like a family already. I don't think he'll play what he used to play. I don't think there will be a heart in him if he plays for the other team. So it's gonna be a waste for the other teams who plans to get him. Samantala, bukas naman si team manager Johnson Martinez sa pakikipag-trade. Makuha lamang ang serbisyo ni Banchero. Pang-5 kasing bubunot ang Blackwater sa draft sa likuran ng Cafe France, Cebuana Lueler, Boracay Ram at Big Chill. Yeah, we're still going to fight for Chris. Hope to get it. Let's see what happens. We really can't say anything yet. Back-to-back championship ang asam ng Blackwater Sports sa season opening Aspirants Cup na bubuksan sa October 24. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Telebisyon ng Bayan. At yan po muna mga latest sa daigdig ng palakasan. Kung nais nyo ho ng mas marami, tutok mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Opo nyo ni Coach Snow Badua.